Ngayong araw, nandito tayo sa isa sa pinaka-legendary na hotel sa buong Metro Manila. At sa episode na to, gagawin natin sa ultimate hotel food tour dito sa Century Park. Kaming nihintay natin. Nara! Chara! O, ayusin mo naman. Nara? Anong Nara? Para maintindihan nila. Ano binihintay natin? Chara! Sa video na to, samahan niyo ako makasurvive ng mga pagkain sa Century Park Hotel sa loob ng 24 oras. I'm on a mission na hindi lumabas sa hotel na to at kumain lang ng isang damakmak na hotel food. Grabe yung juices ng butter. At sabay-sabay natin may experience kung paano nga ba kumain ng mga mayayaman. Kakaiba talaga ang bulalo ng mga mayayaman. Merong noodles na kasama. Mula sa iba't ibang Filipino comfort food, Isa sa pinaka-favorite ni Kapitan, which is ni Lucio Pa, yung arroz caldo. ang granding dinner buffet, para kang lumangoy sa dagat na hindi ka basa. Kakaibang authentic Japanese buffet. Ito na-amaze. Ngayon nakita yung Japanese buffet na may unlimited uni pare. Mahal to. At sobrang dami pang iba. At sa ending ng video na to ay makakasama natin ang #1 comedy podcast sa Pilipinas at bibisitahin natin ang kanilang Cool Pals Bar. Lahat ng pagkain dito, pinapatungan ng Hindi yun mapapaulag niya. Pero bagong lahat, let's start with breakfast. GB, tingin mo, 50 years na yung Century Park. Bakit siya tumagal lang ganito katagal? Kaya tumatagal yung Century Park Hotel because of how the management, kung paano nila pinapalakad yung mga tao nila, yung mga employees nila like us. So kung paano nila na ma-manage yan. Tapos dun nagre-reflect yung mga customer service na nabibigay ng mga employees ng Century Park Hotel. Nagsimula noong 1976 sa Century Park Sheraton, ito'y naging isang historical landmark para sa mga malalaking pangalan. At karamihan dito ay mga tanyag na Chinese leaders. At ang may-ari nito ay isa sa pinakasikat na Filipino business tycoon na si Lucio Tan. The hotel is hosted in a 19-story building and has all over 500 rooms. Kaya naman, naging isa na itong heritage infrastructure sa syudad ng Maynila. Sa episode kasi na to, mag-i-stay ako sa Century Park ng 24 hours. Pero bukod dyan, hindi alam ng mga tao siguro na sobrang daming dining options dito sa Century Park, which is ang goal ko is kumain sa ilang mga tinatawag yung outlets o mga restaurants na pwede natin makita dito. Ngayon, sisimulan ko sa tinatawag na atrium. Anong meron dito? Ito yung atrium and dito nyo pwede kayong kumain dito ng mga a la carte foods na meron tayo dito sa Century Park Hotel. And fun fact is, yung isa sa pinaka-favorite ni Kapitan, which is ni Lucio Pa, is yung arroz caldo. Arroz caldo? Yes. Parang lugaw, ganun? Yes. Favorite. Yun ang favorite ni Cap dito. Okay. Marami tayo dito, mga Filipino food, meron rin, makasta mga a la carte sir, then mga drinks, coffee, pwede kayo dito. Okay. So kung mga friends kayo na gusto nyo lang magtambay, parang cafe type lang siya. Umorder na ako ng ilan sa mga bestsellers nila tulad ng bulalo, nasi goreng with satay, Century Park Burger, at ang kanilang iconic arroz caldo. The gentle April rain that stained the window panes last night. Unang food trip pa lang to, sandamakmak na iba't ibang pagkain dito sa Century Park, sa atrium nila. Alam mo, akala ko more Filipino food, pero meron din pa silang international food. Nasi goreng, Paps. May nasi goreng tayo dito. Bago natin tikman yung nasi goreng natin, syempre nasa hotel tayo. Magpakasyal muna tayo. May napkin ako dito. I'm ready to eat. Alam mo, simulan ko sa nasi goreng nila. So, makikita mo dito. So, this is our nasi goreng. May itlog. And then, may satay tayo dito. I think this is beef. And then, meron din chicken. So, what we can do, basagin natin. Let that ooze, that cream. Okay. And then, may cropek din tayo dito. Then, tikman natin. Kuha tayo. Gusto ko may cropek din. Okay, cheers. Ganda yung konting okay flavor. Then parang konting seafood flavor din. And then parang may mga chunks na parang chorizo. Sarap. Okay, this time. So, try yung satay nila. Ito, I think beef to. Dip natin sa satay sauce. Ang sarap ng satay sauce nila. Parang pwede mo paliguan na ito. Kahit wala pa akong ligo. Sweet, savory, very peanutty. And then, yung beef natin, yung satay natin, malambot, smoky. Nice. Next, gusto ko i-try. Sa amin ang favorite daw ni Sir Lucio Tan. Ito yung ating arroz caldo.
It looks simple but very elegant. That yellowish, neon yellowish color. May dalawang itlog tayo dito. And then, sige, okay. Nice consistency. Cheers. Okay, very straightforward. Arroz caldo is arroz caldo. The chicken stock is there. Maluya din siya. Yung fried garlic nagpapatulong din. And then that you have the very creamy consistency ng ating pinakakanin. So meron tayo ditong bulalo. Oh nice, grabe. Look at that. May bone marrow pa siya. And then, karne may repolyo din yan, alam mo. Kuha tayo ng konting sabaw. Hindi lang siya basta bulalo dahil mayroon nakita ng bulalo. Pakita mo, Paps. Bulalo na may noodles. Anong tawag dito? Parang may noodles yung bulalo. Kakaiba talaga ang bulalo ng mga mayayaman. Merong noodles na kasama. First time ko makakita ng ganun. Anyway, sige, tikman natin. Karne, tas may noodles. Cheers! Oh, nice. Kahit postiso ng lola mo na nawawala, pwedeng nguyain to sa lambot. Malambot yung karne. Yung noodles, alam mo, weird ah. Pero bagay siya. So feel ko parang kumakain ng beef mami. Meron siyang tawagin beef mami bulalo. Okay, last, meron tayo ditong tinatawag na Century Park Burger. Alam mo, Paps, itsura niya pa lang. Parang ito yung Yum Burger ni Lucio Tan. 'Di ba? Hindi lang siya mukhang pang walang budget. Mukha talaga siyang kailangan puro yung ATM mo. Sige, may fries tayo dito. Wanna start with the fries. Okay. Straightforward, typical thick-cut crispy fries. I wanna get in with a burger. Nag-glisten yung pinaka skin niya. May sesame seeds din tayo dito. And then, dito, yung ating this is like a demi-pound patty. Ang kapal. Oh, nice. Grabe juices. Ang laki nito. Hindi ko na paano ako kaagatin. Cheers. May kalasa siya. Una sa lahat, ang kapal ng karne na yun. May konting smoky flavor siya. Juicy pa. Sobrang meaty in that sauce. Parang siyang sweet garlic aioli sauce. Yung cucumber na doon, yung crunch ng lettuce na doon, and you have the very buttery bun. Alam mo pare, what a way to start of our episode na eating only hotel food for 24 hours. Hindi ako magre-reklamo dahil ang gandang simula nito. Susunod, hindi kompleto ang hotel experience mo kung walang swimming. Kaya naman, katabi ng mga pools nila, ay matatagpuan ng isang young and hip bar na pwede kang mag-relax habang nagpa-party-party. Welcome to Palm Grove. Yung Palm Grove, ito naman yung bar area natin, which is sa poolside siya. So, nandito maraming mga cocktails, any drinks, mga pang-bar. So, ito yung bar in the pool area tayo dito parang Oasis style. Dito, you can drink some amazing cocktail masterpiece. At time to time, may mga promos din sila. At syempre, kaya tayo nandito ay hindi lang para uminom. Bagkus, para kumain. At umorder na ako ng 2 pizza sila. Ang 4 cheese pizza at ang salmon na buri pizza. Simulan ko sa kanila, alam mo, sa 4 cheese natin, look at this. Okay, wanna get that. Uy, dito talaga, grabe. Sige, alam mo, gagawin ko siyang parang sandwich. Oh, just like a ultimate cheesy bite. Yung mozzarella, lasa mo, yung cheddar. But higit sa lahat, yung quality ng pizza. Not too chewy, medyo crispy outside, very flaky din. Pero Pops, hindi ito magiging bar kung walang iba't ibang cocktails. Katulad ng cute mo to. Meron tayo yung frozen sangria na may popcorn sa gilid, di ba? So parang may snack na rin. Tikman natin to. Pops, cheers natin. Hindi ko alam anong ginagawa ng popcorn dito, pero bahala na. Cheers. It's freaking refreshing. Lasa siyang strawberry, puree, alcohol, di ko nagaranasan. So may popcorn, di ko talaga alam ba't may popcorn dito. Next, try natin itong salmon na buri. Oh, ito, itsura niya parang takoyaki. Okay, may mga salmon bits nga siya. Okay, so may mais din yan. Para may mga bonito flakes din. This is a masterpiece. Ang sarap. Para siyang sweet, tangy, may konting sourness na parang teriyaki sauce na parang siyang teriyaki sauce na pina-improve. And yung salmon natin basically smoke din siya.
Yung mais, nagdadagdag extra sweetness. And then the Monito Flakes, pare. It gives extra fishy flavor. Alam mo dahil dyan, isa pa ako. Cheers. I mean, I just love the vibe. Sipin mo katabi ng pool, pwede kang mag-relax dito kasama yung friends mo, family mo, konting chill naman. Agit sa lahat, pwede kang kumain masarap na pizzas nila. Pero Pops, yung next food trip natin, we will go with something heavy. Isa to sa parang pinaka-premium na kainan nila dito sa Century Park. Kumain na tayo pero mga appetizers pa yun to. Pero this time, magbabuffet tayo. See you in a while. So yung Cafe in the Park naman natin, ito yung buffet natin. International buffet siya. Monday to Sunday. Ayan, open siya. Then, international buffet siya. Ang pinaka-main natin dito is yung every Tuesday. Every Tuesday kasi ito yung mga nag-cater tayo ng Filipino food. So ito yung special day natin for Filipino dishes. Okay. Yeah. So Pops, makikita mo dito, bago pala mag-alas 6, nandito na tayo, 5:45. So medyo pinupuno na yung ating buffet area, mga bagong lutong ulam. So dito pare, pansin ko, wide variety. There's dim sum, desserts, iba't ibang Filipino ulam, pastas. Pinakamaganda dito, mamaya papagawin natin. Ito literal, nasa likod ko. Meron tayo dito iba't ibang seafood na pwede natin paluto. May oysters, may hipon, may crabs, may tahong. Mamaya pa-order na natin yan. And then once pagpatak ng 6 p.m., pwede na tayo kumuha ng eat all you can dito sa Cafe in the Park. Hintayin natin. Dito sa Cafe at the Park, with the high-precise chefs na sinisigurado na kalidad ang mga putahe nila, ay on top of that ay hindi katamutan ang variety ng pagpipilian mo. At di na ako nagpahuli at kumuha na ako ng iba't ibang naibigan kong dishes. Boom, pare. It's dinner time. Alam mo, magpapakanis ako sa inyo. Mag-around 1 lang tayo dahil marami na nakain kanina. Pero Pops, sulit pa rin dahil ko na nakuha. Yung sinasabi ko kanina, pwede kang magpaluto ng seafood. So ito, may butter garlic tayo dito. May baked oyster tayo dito. Tapos kumuha na rin ako ng iba't ibang ulam nila. Alam mo, simulan ko sa kanilang Japanese siomai na napakalaki. May dim sum area din sila. Tikman natin. Cheers. Itong legit na Japanese siomai. Very meaty, porky, may konting tamis. Crab stick na doon. And then nori natin very moist sa labas. Galing. Try ko tong creamy chicken nila. It's definitely creamy. Parang roasted chicken. Lambot, ang juicy sa loob. Dito may roast beef tayo dito. Tapos may cheese din tayo dito. Gagawin ko, dahil this is my food, isang kagat to. Roast beef and cheese. Mukhang malaking kagat to. Bahala na. Cheers. Very smoky yun. Yung pinaka-roast beef. Parang ham. Parang feel ko makain ng Christmas ham na hindi matamis. And cheese natin tastes like a normal cheddar. Medyo milky siya. Alam mo, simulan ko sa kanilang classic oyster. Ayan. Siguro ito. Kuha ko dito. Lagyan natin ng konting suka. Tikman natin, pare. Cheers. Grabe. Para kang lumangoy sa dagat na hindi ka basa. Pero yung bilig mo, basang-basa ng fresh oyster. Slimy, fresh, not too chewy in fairness. And then yung suka niya yung nagpapalasa. From normal oyster, punta tayo sa baked oyster natin. Look at this, pare. Grabe yung kapal ng cheese. Tikman natin. Cheers. Ang ganda ng kesong gamit nila. Ano manamis-namis siya, very fragrant. And then feel ko parang kumakain ng baked lasagna. Medyo may toasted flavor na rin siya yung taas. Ang sarap. Punta tayo sa butter garlic natin. So may shrimps tayo dito, may crabs, may tahong din tayo. Alam mo, sige, tigman ko yung hipon. Sip-sipin natin yung ulo. Okay, nice. Okay, nahimay na natin. Just finger looking good. Punta tayo dito sa ating crabs. Oh, nice. Look at that. Biyakin natin. Grabe yung juices ng butter. Nice. Okay, nakaano na. Ang dalimay ng karne. Sige. Very worth it. Maltamis-tamis yung karne. Butter garlic natin na doon. Very infused na siya. Yung tahong nalunod na. Feel ko, this is one of the most underrated buffet dito sa Metro Manila. First time ko dito, sa Cafe in the Park, dito sa Century Park. Marami ring options. Pwede mong paluto ng pasta,
magpagawa ng crepe. May ice cream din sila doon. Iba't ibang ulam. Pero pare, marami na tayo nakain ngayong araw. Kailangan natin ituloy yung food trip natin dito pa rin sa Century Park Hotel dito sa Manila. Bukas pagising natin, kakain ulit tayo. Uy, pare, paano ba yan? It's time to sleep na. Pero hindi pa natatapos yung food trip natin dahil bukas pagising natin, tuloy-tuloy pa rin ang masarap na food trip dito sa Century Park Hotel. Magpahinga na rin kayo, saglit lang to. Anyway, Pops, it's a good night, pero hindi pa goodbye. Bang! See you tomorrow! Good night! Dito sa Century Park, sleep na ako! Uy, pare, kamusta kayo? Hindi pa natatapos yung food trip natin. Kagabi, nag-food trip tayo ngayon. Tuloy-tuloy pa rin yung food trip natin dito sa Century Park Hotel. Halika, kumain na tayo. Actually, Tsukiji naman natin, ito yung authentic Japanese restaurant natin. Mga Japanese foods yung mga meron tayo dito. Buffet style siya. Buffet style, pero may a la carte din tayo dito. So, nandito yung mga sushi, tapos mga tempura, may teppanyaki. Men, pwede ka rin gumawa ng sarili mong ramen. Ang galing no kasi isipin mo way back pa kahit no mga 80s, 90s yung Malate area. Marami talaga mga Japanese tourists eh. Kaya naman dito sa Century Tsukiji, hindi lang to basta-basta Japanese buffet dahil marami kang mahanap dito na somehow unique sa isang hotel buffet. At ipapakita ko lahat sa inyo yan maya-maya lang. Okay, nandito na tayo sa legendary Century Tsukiji, one of the pioneers ng restaurants dito sa Century Park, Manila. Might be one of the oldest din. Pero Pops, pakita mo naman, bubungad sa'yo iba't ibang classic, authentic Japanese food. Makita ko dito ng isang area na punong-puno ng fresh sashimi at iba't ibang sushi. Ngayon ako nakita rin ng sashimi area na may uni, may iba't ibang unagi, iba't ibang assorted and flavorful sushis. And then Pops, meron din sila dito DIY ramen. Meron silang teppanyaki station, pwede kang magpaluto. Meron sila yakitori station, iba't ibang barbecue skewers. Tapos Pops, syempre, iba't ibang authentic Japanese food. 5 minutes na lang pare magbubukas itong buffet. Huwag tayo paligoy-ligoy pa. Kumuha natin first round natin. Dito, ang isang highlight ay pwede ka magpa-made to order ng beef teppanyaki na gagawin mismo ni chef sa harap mo. Kumuha na ako ng iba't ibang naibigan kong authentic Japanese food. Okay, Pops, ito na. Let's dig in. First meals of the day dahil ang dami nito. Alam mo, simulan ko sa kanilang beef teppanyaki na pwede mong paluto. Ayan, so, may fried garlic din yung sa taas. Kuha tayo. Cheers! Oh, nice. Ang juicy nun. Una man lang sa aming garlic butter. And sobrang juicy niya. Like yung juices niya kumakatas na. Next, syempre, hindi kompleto ang Japanese buffet kung walang tempura. Dito, Pops, maraming klase ng tempura. So, dito may typical na ebi tayo. Ito, fried fish. Try natin. Sige ko, saan man to? Sa ating ebi tempura. Perfect, pare. Crispy outside. You have the sweet, meaty shrimp inside. Perfect. Dito, sige, gusto ko i-try. Alam mo, gusto ko try itong udon nila. Pero makita sa isang Japanese buffet na may udon. Okay, tikman natin. Top no addition ng Bonito Flix. That's a one hearty meal. Soft, round, chewy noodles. Sobrang savory lang din niya. May konting sourness, toyo for sure. Okay, next. Ito yung Kurabuta pork. Parang grabe sa sobrang lambot. Parang chashu, no? Ito yung pinakakarni ng rabbit. Wala na siya natunaw sa bibig mo, pero sarap niya. Parang siyang adobo style. Parang sili ko kumain ano pork brisket. Oh, lamot eh, oh. Dito ako natutuwa sa Century Tsukiji. Meron sila iba't ibang yakitori. Like, hindi lang isa, hindi lang dalawa. Maraming klase. Ito, mga kakaiba eh, oh. May shrimp tayo dito. Chicken heart. Alam mo, sige. Try natin tong chicken heart. Diba? Parang first time ko kumain ng chicken heart sa isang buffet. Cheers! Okay, marinated na rin. Sarap. May yakitori sauce siya na manamis-namis. Texture-wise, parang siyang liver na matigas. Okay, sarap. Meron tayo ditong baby octopus. Maliit siya pero ironically ang laki niya. Try natin itong cheesy scallops or baked scallops.
It's not only cheese. Medyo manghang siya, may chili powder. Okay pare, ilan lang to sa pwede mong kunin at makain dito sa Century Squidgy. Round 1 pa lang to, porsi tayo ng round 2. Okay, Pops. Time for round 2. Alam mo, simulan ko na sa kanilang ramen habang mainit pa. At hindi aiway ramen natin. Haluin natin konti. Alam mo, I just wanna taste that tonkotsu broth. Cheers. Wow, that's really rich. Mas mayaman pa to kay Lucio Tan. Shoyu nandun, yung soy sauce flavor nandun. Pero let's go with the ramen. Ang ganda lang ng pagkaka-portion dito. Yung bowl nila, yung noodles portion nila, konti lang din talaga. Para alam mong hindi ka mabubusog. Tender, fatty, nasashu. Medyo-smoke rin siya. Noodles natin manipis, malambot. Ano makita mo pare, ang daming unique style of sushi tsaka sashimi dito. Pero alam mo, simulan ko sa kanilang salmon. Dip ko sa soy sauce natin, wasabi. Fresh. Silky, fatty, masarap. Let's go with the tuna. Dalawa siya. Okay, next. Gusto ko try itong salmon aburi. Medyo playful na siya, creative style of sushi na siya. Dip natin ng konti. Ang harap. It's like a sweet mayo glaze na nagpapatulong nag-enhance ang flavor. Hop. Ito kakaiba, tingnan mo to. May mga Japanese fish roast tayo dito. So mga fish eggs to na yung mangga ba yan? Hindi ko alam. Tapos may kanin sa ilalim. Is this a one-biter? I think this is a one-biter. Cheers. Matamis. Okay, mangga nga siya. Ang sarap ng tamis ng mangga. Hindi yung mga fish roll. Akala ko maalat siya. Masyang mamalilit na sago na sumasabog sa bibig mo. Dito ako na-amaze. Ngayon ako nakita ng Japanese buffet na may unlimited uni, pare. Mahal ito. Ito yung sea urchin. Sige, walang soy sauce. Cheers. Ang manamis-namis. Wow, walang kalit. Ang manamis-namis siya. Nasang dagat lang din talaga. It's like the ocean butter, pare. Ang sarap, ang creamy. Para talagang uminom ka ng dagat na finorm mo into a slimy creature. Cheers. Tapos Sarap na unagi. Basically, unagi eel siya. Tapos ang texture ng isda, parang hito. Na meron siyang sweet glaze. No, na-enjoy ko to. Alam mo, no? Kung Japanese food fan ka, perfect na to. Wala pang 2,000 pare. Unlimited Japanese food, ramen, sushi, Japanese ulams, iba't ibang Japanese barbecue pare. Teppanyaki meron din. I mean, to be honest, na-enjoy ko to. Pero Paps, hindi pa na natapos yung food trip natin dito sa Century Park. After nito, of course, magde-dessert tayo. Okay, so yung deli stock naman natin, sir. Ito yung pastries natin. Meron tayo dito mga cold cuts, mga cakes, pastries, then mga coffees. Meron tayo dito. Kung may okasyon sa bahay nyo, may birthday, o kahit nanalo lang yung manok mo sa sabong, ay pwede mo yung i-celebrate at bilhan mo ng cake, desserts, breads at pastries dito sa Deli Snack, a perfect pasalubong shop and dessert cafe ng Century Park. At dali ka, magpanghimagas na tayo. Okay, Pops, nandito na tayo sa Deli Snack. Sa mismong hotel, meron sila dong parang convenience store na Deli Snack din kung saan pwede ka bumili mga pasalubong. Pero dito, konting kembot mo lang paglabas ng entrance. Makita mo mismo yung parang meron silang dine-in option. Sa same time, mas malaki. Umorder tayo ng ilang dishes nila dito. Alam mo, simulan ko sa kanila itong cream puff nila. Look at that. Literal, nagiglisten yung pinaka parang sugar niya sa taas. Oops, mukha siyang malutong. Sige, let's dig in. Oh, wow. Mukhang malutong nga talaga to. Okay, kailangan ko. Uy, parang candy na siya. Yup. Yan yung in-expect kong texture niya. Oh, nice. Grabe, ang daming cream. Okay.
And then, wanna get a little bit of everything. Well, just really satisfying. Yung sugar sa taas parang naging crunchy candy na. And then that cream, not too sweet, more on the milkier side. Next ko siya try. Itong ube. And saimada nila. Sikat din sila dito. Okay. Uy, may ube rin talaga sa loob. Oh, that. May ube. Cream sa loob. Okay, cheers. I like it. Sarap. Yung pinakaloob niya. Parang ube jam. And then, ang sarap lang din ng quality ng bread. Sobrang moist. Ang dali madurog sa bibig mo. Try natin to last. Hokkaido cheesecake. Okay. Ang dali niya madurog. Sarap. After all of the Japanese food, sushi, sashimi, savory food, this is a nice ender, pare. Pero Pops, malapit na matapos yung food trip natin sa Century Park. Pero kailangan nyo abangan dahil after nito, makakasama natin the legendary Cool Pals. Makapagkwentuhan tayo sa kanila at tingnan natin yung Cool Pals bar na tinatawag dito sa Century Park. Anyway, may kape ako dito. Cheers! Mga Paps, we've come to our main event. Please welcome GB, James, Ryan Rems, Nonong, Muman, and Roger. And they are the #1 comedy podcast in the Philippines. Welcome to the Cool Pals Bar, Oy! Joey. Maraming salamat. Congratulations, ibang klase. James, unang tanong ko sa'yo, una sa lahat, congratulations. Dati nung huling kita natin, wala pang Cool Pals Bar. Oo. Pero ngayon, may Cool Pals Bar. Ano pagkakaiba, pare? Siyempre, Anong ganap dito? Yumaman kami. Dito mo mapapatunayan na pag mabait ka, may mangyayaring maganda sa'yo. Ganun pala. Good karma. Good karma. Welcome to the Cool Pals Bar at the Cellar. Dito mo mapapanood ang live podcast tapings nila and at the same time is narito comedy bar for the new and up-and-coming comedians. At time to time, ay nagiging musical bar na rin ito. Pero sa lahat ng mga restaurants na nakain natin dito sa Century Park, Muman, ano ba yung pagkakaiba ng Cool Pals Bar? Dito pwede nakachinelas. Oh, Doon kasi sa pool doon, kahit doon sa pool, bawal nakachinelas. diba? Leather jacket ang ano dun attire. Lahat ng pagkain dito, pinapatungan ng Hindi yun mapapaulag niya. Cool Pals Bar, maganda. It's the same simplified menu ng hotel. So, it's the same food ng makukuha mo din doon sa taas or anywhere in the Century Park. Pero, we chose yung mga menu na also na pasok sa comedy, like stand-up comedy, comedy shows, easy eating, burgers, sandwiches. So ano ba yung ang pangalan nyo? Burger ni Babalu, gano'n? Hindi. Dapat gumawa ng ano. Actually, gumawa kami ng menu. Ano yung pangalan ng menu nun? May liempo nga si Rems eh. Oh, ano yan? Siyempre, ang kakaiba dito sa Cellar, sa Cool Pals Bar at the Cellar, ito lang ang kaisa-isang lugar sa buong Pilipinas, pwede kong sabihin sa buong Pilipinas, na nag-specialize sa live audience, podcast recording with a live audience. Sabay. So, ginawa itong Cool Pals Bar in mind na ang Cool Pals ay podcast show. And ang podcast show na yon ay tumatanggap ng live audience. And together with stand-up comedy. So, may stand-up comedy rin na nangyayari dito sa ibang araw. Ever since yung Cool Pals, diba, with the live audience sa online. Tapos ang Cool Pals is long table inuman, diba, yung parang feels niya pa nakikinig ka, parang kasama ka sa inuman. So, yun ang bunga. May bahay na parang galing. Kung inom, nakikinig ka na ng live. Ever since naman may live audience, tas ngayon, part ka na talaga ng recording. Ito lang, Century Park Hotel lang ang kaisa-isang hotel sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Ito, buong mundo na. Na ang amenities niya ay mga gagong tao. Galing. Kami. Ano yung nagulat kayo na, ganito pala sa Century Park, may ganito pala. expectations ko dati. Isa sa expectation ko, mapalibutan ng bayawak eh. Okay. Nagubat yung studio na kasi na gusto. Kasi nasa Malate itong At saka malapit sa Manila Zoo. Di ba? Okay. Kaya yung bayak na tinutukoy niya, yung mga GRO. For me, will be the history of Century Park being one of the longest hotels. Nung pagpunta ka dito, yun to pala, ganito pala ka-importante ang Century Park sa history ng Maynila. Kasi ang dami nangyari dito, parang
first ang owner si Lucio Tan, 'di ba, to be part of a hotel na parang dito pala yung Philippine Airlines, one who created Philippine Airlines, developed Philippine Airlines, Tanduay, all of these things, just to be part of that team or in that branch. Parang nakakatuwa na wow, okay, we can depend on them and they can depend on us. So maganda. Nung nag-aaral ako sa Letran, dito yung tambayan namin sa area na to, sa Harrison Plaza eh. So dito kami namamakla nun eh. Huwag nga ikat. Oo, hindi ko kakat talaga yun. Ang iniisip ko nun dati sa Century Park Hotel, madilim, na na walang masyadong ilaw. Pero nung pagpasok ko dito, nung in-invite kami para i-check out yung lugar, Yung saan lang. may ilaw pala. hindi pala siya napapag-iwanan ng ibang mga bagong hotels ngayon. So ini-improve din nila. Feel ko sa episode na to kahit papaano, hindi lang nila natutunan na yung Century Park, it's just a hotel, pero it's like more on a service, more on maraming food options, sa digit sa lahat, lalo na ngayon, meron na siyang comedy home, lalo para sa lahat ng tao, di ba? Like, Entertainment hub na rin siya. exactly, oo. So pagka naghahanap ka ng podcast with a live recording at minsan may mga musical guests and stand-up comedy And great food, and great food, oo. drinks. dito lang yan sa Century Park Hotel. Specifically sa The Cool Pulse Bar Ayan. at The Cellar. Maraming salamat. Thank you so much. Thank you, Tui. Boom! Pare! Uy, Chubby, bakit ka naka-jacket? Ba't parang hindi Pilipinas yan? Oo, wala ako sa Pilipinas ngayon. Nandito sa Fukuoka, Japan. Dahil nakalimutan ko mag-outro para sa ating episode. Anyway, so just to wrap it up, kita mo naman, Pop Century Park, one of the oldest classic and legendary hotels sa Pilipinas. Pero hindi pa rin siya nahuhuli. Sobrang daming food options. Alam mo, top of mind, pinaka nagustuhan ko sa lahat na kain natin. Alam mo, of course, I mean, sa Japan ako ngayon, pero yung Japanese buffet nila kakaiba. Katulad nga na-explain ko, sobrang daming klaseng food options. Gusto mo uminom, meron silang bar katabi ng pool. Gusto mo mag-buffet, may options din sila. Tapos kung gusto mong suportahan ng Filipino comedy scene dito sa Pilipinas, sa stand-up comedy scene sa Pilipinas, bisitahin nyo yung The Cellar, The Cool Pulse Bar. Pwede kang uminom, pwede kang kumain, at higit sa lahat, pwede kang tumawa. Maraming salamat sa panonood. Huge shoutout kay Carla, shoutout sa Century Park, at shoutout sa Cool Pulse. Maraming salamat sa inyo. Ako si Chewy, dito sa Japan. Pero Century Park to episode na to, nagsasabi stay safe, good night and goodbye. Bang! Uy, ano yan? Ay, nag-share kami ng mic eh. Kaya kami sa Okay. Yung Palm Grove. Okay. Oh, nanggaling na rin ako doon. Masarap din pizza nila. Oo, ang ganda. Tsaka may swimming pool, di ba? Kahit mga bata. Yung pizza sa pool. Oo, hindi. Lahat. Pamilya, kahit kids, pwede. Oo. Di ba, Roger? Kamusta? Okay naman. Ano sabi mo, kids, bago sila. Sa kiddie pool yan eh. Hindi, maganda yung nila, kiddie pool nila kasi pwede kang umihi. Hindi na, huwag ganun. Huwag kang iihi. Pwede doon. Nang hindi nila nalalaman kasi. Transparent yung may salamin sa gilid. Anti-pedophile yun eh. Kaya transparent. Kaso nakita na namin si Roger naglabas sa gano'n, no? Para umihi.